Dalawang lalaking magpinsan ang pinagtulungan ng tatlong magkakapatid sa Patnongon, Antique. Nangyari yan gabi ng linggo sa isang perya habang may fireworks display. Batay sa investigasyon, nasiko ng isang lalaking lasing ang isang lalaking pumupusta noon sa roleta. Nagtalo ang dalawa at noong paalis na ang lalaking natamaan, hinabol pa siya ng lasing. To the rescue ang pinsan ng lalaking natamaan, pati ang dalawang kapatid ng lasing. Nagkaareglo kalaunan ang dalawang kampo. Mga lalaking minoridad naman ang hulikam na nagbugbugan sa bayan ng Tibiao. Ayon sa pulisya, selos ang pinag-ugatan ng gulo. Nagkaayos din sila. Day 2 ng confirmation of charges hearing. Inungkat ng prosekusyon ang tinaguriang PRRD list ng high-value targets at ang mga high-profile na pagpatay sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa The Hague, may live report si Mariz Umali. Mariz. Atom, bago mag-alas 3 ng hapon, oras dito sa The Hague at bago naman mag-alas 10 ng gabi dyan sa Pilipinas, ay nagsuspindi na ang sesyon ngayong ikalawang araw ng Confirmation of Charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. Ngayong araw, tinalakay ang mga pagpapatuloy ng submission on merits ng prosekusyon at sumentro nga ito sa counts 2 at 3 ng kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. At sa huling sesyon naman, or actually second and third session, ay nagsumiti na rin ng mga ebidensya ang CLRV o yung Common Legal Representatives of Victims. Consistent with the Davao model of killing, rewards were also paid when a high-value target was neutralized, meaning killed. And these rewards were not part of the regular PNP budget, but were provided by Mr. Duterte, who also publicly offered perpetrators rewards for killing. Inungkat ni ICC trial lawyer Edward Jeremy ang listahan ng mga umano'y high-value targets o yung tinatawag na PRRD list ng Pangulo na si Rodrigo Duterte. Nakasaad kung ano ang level ng bawat high-value target. Kabilang daw sa mga nasa listahan ng high-value targets ang umano'y drug lords na sina Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap na parehong pinatay sa loob ng selda. Sa isa sa mga tab ng PRRD list spreadsheet, makikita raw na may X na ang litrato ni Espinosa na ayon daw sa isang testigo ay indikasyong napatay na siya. Naungkat din ang pagdawit ni Duterte kay Nooy Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog sa droga. Todo tanggi si Paruhinog na napatay sa operasyon noong 2017. Naungkat din ang mga pagpatay sa Oplan Tokhang na batay sa mga testigo ay pinuntirya ang mahihirap. Iisa lang din daw ang modus operandi sa mga police report ng mga napatay. Weapons, drugs, and money, or a combination thereof, were then planted at the crime scene. And then the police reports were repeatedly falsified to legitimate the operations as acts of self-defense. The police often used the term nanlaban, which translates to fighting back, to describe incidents in which they supposedly shot a victim. And these reports were often almost identical. In essence, copy-paste reports in which victims were frequently blamed for their own deaths. Nagpakita pa ang prosekusyon ng CCTV ng pagdampot ng pulisya sa isang suspect sa Maynila at kalaunay natagpo ang patay. Naungkat din ang pagpatay sa ilang kabataan tulad na nangyari sa 17 taong gulang na si Kian de los Santos. A 17-year-old child named Kian de los Santos was murdered. Police claimed that Kian de los Santos shot at them and they were forced to shoot him dead in self-defense. This account is contradicted by CCTV footage showing police dragging the child across the ground, and other evidence shows that after pleading for his life, he was shot twice in the head. And the next slide is a graphic image, Your Honours, and that's tab 151. On our screens, we see the tragic image of the body of the 17-year-old child, Kian de los Santos.
Isinalaysay rin ang one-time big-time operations noong August 2017 sa Bulacan kung saan 32 ang napaslang. Hinikayat pa nga raw ni Duterte ang mga sundalo at pulis na pumatay, manlaban man o di manlaban ang target. Si Duterte rin daw mismo ang nagtiyak na poprotektahan at gagantimpalaan niya ang mga ito ng reward o promotion. Ipinaliwanag naman ng trial lawyer na si Robin Croft ang contextual elements ng crime against humanity sa Duterte drug war. Sa isa sa mga ipinakita niyang datos, di bababa sa 274 na extrajudicial killings ang naitala sa Davao City noong alkalde si Duterte. Ayon sa isang Davao Death Squad member, nasa 1,500 to 2,000 ang kanilang napatay at inilibing sa isang quarry. Nang maging Pangulo si Duterte noong 2016, lalo pa raw dumami ang patayan. Nagpakita si Croft ng mapa kung saan naganap ang patayan na ikinasawi ng libo-libo. Ipinakikita raw nito ang malawakan at sistematikong pagpatay sa buong bansa noong Administrasyon Duterte. As in Davao, police and those working with them were often paid reward money per kill. Your Honours, these killings were not random. Targets were pre-identified, listed, and then subject to operations based on that list. This clearly demonstrates the systematicity of the attack. Ayon kay Croft, may state policy ang mga pag-atake kaya dapat makasuhan ng crimes against humanity si Duterte. Yan ang Davao Formula o model kung saan pinapatay ang mga kriminal, bagay na nabanggit na rin daw ni Duterte noon sa kanyang talumpati. Makikita rin daw ang naturang policy sa direktiba sa pulisya na inilabas noong 2016 at inisyu ni dating PNP Chief Bato de la Rosa. Nakasa dito ang tugon sa issue sa droga at neutralization of illegal drug personalities. As Mr. Jeremy has outlined, the evidence shows that within law enforcement, neutralise meant and was understood as meaning to kill. Kaugnay sa individual criminal responsibility ni Duterte, si Duterte raw ay indirect co-perpetrator, nag-utos, tumulong at hinikayat ang pagpatay. Ang common plan daw ay in-neutralize ang mga kriminal sa pamamagitan ng karahasan. Ipinakita ng prosekusyon kung sino ang mga co-perpetrator ni Duterte sa Davao City na nadagdagan daw ng 2 nang maupo si Duterte bilang presidente. Noong Davao City Mayor pa lang siya, si Duterte raw ang nasa pinakatuktok ng kanilang hierarchy. Sina Duterte at ang mga co-perpetrator daw ang may control sa pulis, pati na sa mga miyembro ng DDS. Sabi ng isang testigo, natakot siyang di sumunod dahil si Duterte ang pinakamakapangyarihan sa Davao. Noong Pangulo na siya, si Duterte pa rin ang nasa tuktok ng hierarchy. The co-perpetrators controlled the executive, they controlled the police, they controlled the Drug Enforcement Agency, the National Bureau of Investigation, and the Department of Justice. And they used this control to ensure that their subordinates carried out the plan to neutralize alleged criminals. Ayon sa kinatawa ng mga drug war victim na si Paulina Masida, ang tinarget sa drug war ay yung mga galing sa mahihirap na komunidad. Sa mga ganito raw komunidad, nagiging coping mechanism ng ilan ang shabu dahil sa hirap ng buhay. Rather than addressing the root causes of drug addiction, the Duterte administration framed the issue as a criminal one, focusing on punitive enforcement over social responses. Mr. Duterte's response was a selective, violent crackdown of the most vulnerable, recasting condition of marginalizations as grounds for criminal targeting, rather as manifestations of social injustice. Atom, habang binabasa mga ebidensyang ito all throughout the course of the proceeding, nakita natin na naging emosyonal yung mga kaanak ng ilang mga biktima dun sa courtroom gallery. At sa buong pagkakataon na yon, halos paulit-ulit na nakikita natin na pinapahid nila yung kanilang mga luha at ang ilan naman ay napapailing dahil tila bumalik daw muli sa kanilang alaala yung sakit at trauma na inabot nila sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, Atom, magre-resume na ang ika-third day kumbaga ng confirmation of charges hearing sa Huwebes na. Bukas walang hearing dahil bahagi po ito ng adjustment na ginawa ng International Criminal Court Pretrial Chamber 1 para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Atom? Mula sa The Hague, Netherlands, maraming salamat, Marie Zumali. Nag-abiso na rin si dating Pangulong Duterte na hindi niya sisiputin ang nakatakdang annual hearing sa Biyernes, February 27
na magsisilbing review sa kanyang pagkakapiit sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Naipaliwanag daw sa kanya ng mga abogado ang legal consequences ng hindi pagsipot. Tiwala raw si Duterte na maire-represent siya ng legal team. Hindi rin daw niya imo-monitor ang pagdinig. Hindi raw buong nakapanood si Vice President Sara Duterte ng hearing ng confirmation of charges ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1. Sa kanyang pagdalaw sa mga binagyo sa Iligan, sinabi ng Vice Presidente na ilang clips pa lang ang napapanood niya online. Bago ang hearing, gusto niya sana makausap ang ama pero hindi raw siya pinayagang dumalaw. Kaya hindi pa rin daw alam ng ama ang anunsyo niya na tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Nagpapasalamat si VP Sara sa legal team ng ama sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman sa paghahanda at kumpiyansa na malilinis ang pangalan ng dating Pangulo. May payo naman siya kina Senator Bato de la Rosa at Bongo na ipinakita ng prosekusyon bilang co-perpetrators sa Duterte drug war. Sa ngayon, hindi pa pumapasok si Senator Bato de la Rosa. Ang magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Si Go na dating aide o special assistant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tumangging magkomento sa confirmation of charges hearing. Kahapon binanggit ng ICC prosecutor si Go bilang isa sa mga umano'y kasabwat ni Duterte sa mga pagpatay ng Davao Death Squad noong siya pa ang Davao City Mayor. Naunang itinanggi ni Go na kasabwat siya sa mandugong drug war. Same statement po ako. Same statement. Sir, na. Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa rin po. Pero Antayin na lang natin matapos yung confirmation. Trabaho muna tayo. Nanumbalik ang sakit ng mga naulila sa drug war ng Duterte administration sa mga ipinakitang ebidensya sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing. Ang mga taga-suporta naman ni Duterte umaasang mapapalaya ang dating Pangulo. May report si Marisol Abduraman. kasi yung kapatid ko pinatay, hindi ko akalain na mangyayari ito kasi nung namatay siya, binaril. Muling nanariwa ang sugat sa mga naulila sa umano'y extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte nang gumulong na ang confirmation of charges hearing sa dating Pangulo. Sa labas ng ICC, naroon ang mga gustong mapanagot si Duterte. Inaasahan ko mabigyan justice lahat, nakalapag lahat ng mga pinagagawa niya. Mga tanga lang ang hindi maniniwala. Si Jessica ay kinatuwa ang taus-pusong suporta na makita sa mga kapwa-kaanak ng naging biktima. Hindi ko talaga alam na magkakaroon ako ng chance na makapunta dito na maano ko. Kasi alam ang ginawa ko, yung bang ilalak mo na lang yung sarili mo na wag kang Pumunta kami ng Sunday, naiyak ako sa ginawa ng, yung mga ginawa ng mga nandito kasi yung pinagtatanggol nila yung, may justice din. Ang kampo ng mga biktima naniniwala may sapat na ebidensya para maliti si Duterte. Nasaya sila na natuloy din at naging confident kami through the exposition ng prosecution ng lakas talaga ng kaso at mako-confirm talaga ang charges na to at magkakaroon ng trial. Confident. Ako, maski inisip ko, ide-detach ko yung sarili ko. Titingnan ko nga kung makukumbinsi ako. Wala eh. Hook, line, and sinker. Ang ganda ng presentasyon ng prosecution, kaya palagay ko wala nang ibang patutunguhan nga, kundi confirmation. So yung isang biktima, hindi niya kwento yung kinukwento. So nakaka-relate yung mga biktima sa iba't ibang mga portion. Kaya ang ibig sabihin, talagang systematic ang naganap. Gaya kahapon, may mga taga-suporta ng dating Pangulo na nagtipon sa labas ng ICC. Maasa po ako, maasa akong makakalaya siya. Hindi magbabago ang puso ko kahit anong paninira ang gagawin nila. Kaya po nandito ako at ipinapakita ko po sa buong mundo at sa mga kababayan natin na isa po ako sa taga-suporta ni Tatay. Ang abogado ng dating Pangulo, kumpiyansa sa kanilang depensa. I don't think he was a criminal at all. I think he was a hero, and it grieves me the fact that he's been spurned by his own people and hasn't been given an opportunity
if someone even thought that there was an aspect of criminality to anything that he did, an opportunity to defend himself in a Filipino court, not in a foreign court. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Still grieving but healing si Jasmine Curtis Smith sa pagpanaw ng kanyang ama noong nakaraang buwan. I think napakahirap mawalay sa pamilya, lalo na pag may pinagdadaanan ka. I miss my family. Mahirap lang na hindi mo sila kasama. Lalo na pag pagod ka. Malaking tulong daw na may trabaho siya para makaagapay sa kanyang pinagdaraanan. Isa ang stage play na Endo kung saan first time ni Jasmine na makatatambalang kapuso leading man na si Royce Cabrera. Mapapanood din si Jasmine bilang celebrity dance star sa season 2 ng Stars on the Floor. Bukod sa trabaho, ini-entertain din ni Jasmine ang sarili sa Hot Topics Online, gaya ng umano'y facial plastic surgery niya na kanyang sinagot. I have nothing against it, but I've never done it. But if ever man may ipagalaw naman ako, I won't lie about it if I ever get asked because it's the modern day na people are getting it done.